Okay, so magandang araw sa inyong lahat. So, ako po ay magkakaroon ng komentary sa Bible. So, it is part of my study as well. My devotion. Every time na mag-aaral po ako ay isi-share ko po sa aking channel. So, umpisan po natin. Ang aking pong unang expository commentary ay sa Book of John. Ito pong Book of John ay is one of the four gospel book. Makita po natin dito yung story ni Jesus Christ. Ito po ay may pagkakaiba sa synoptic gospel na tinatawag nila, which is yung Matthew, Mark, and Luke. Yung Matthew, Mark, and Luke kasi para may pagka yun kapareha. So may pwede ka magkaroon ng reference yung tatlo. Ayan, so yung Book of John po may kinaibahan po siya sa tatlong book na yun. So this Book of John actually as a whole, nakita po natin dito yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. So punta tayo sa ating key verse, unang verse, which is sabi dito sa verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So, sa English po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, medyo mag-focus na muna tayo sa unang phrase, which is, in the beginning was the Word. And actually, meron po akong tatlong bahagi sa whole chapter ng verse 1, which is unang-una ay yung pre-existence of the Word. Pangalawa is the distinction of the Word, and pangatlo is the deity of the Word. So focus na muna tayo sa pre-existence ng Word. So dito sa verse 1, sinasabi dito sa simula ay ang salita. Sa English, sabi dito, in the beginning was the Word. Sa Tagalog medyo hindi na-emphasize yung past tense, no? Pero sa Greek kasi sinabi dito, NRK, in the beginning, aim. And meron dong aim na word, which is it's a past tense ng pronoun. Ano tawag doon? Yung is, ginawa siyang was. So, aim. In the beginning was the Word. So, itong verse na to, nagpapatukoy ng existence ng ating Panginoon. Bakit sinasabi kong ng ating Panginoon? Yung logos kasi na sinasabi ito yung word, ibig sabihin nito is it is an expression of personality and communication. So, itong word na binanggit dito ay may pagka related po siya sa Genesis chapter 1, that every time God speak, this word was being expressed, so is at work po. So ibig sabihin, itong word na to ay nag-i-exist from the past, from eternity past. Bakit sinasabi kong eternity past? Tingnan natin mas mabuti yung grammar. In the beginning was the Word. So sa simula was the Word. Itong word daw ay hindi sakop ng beginning. So ibig sabihin, yung word na ito ay nag-i-exist na before the beginning. This word exists from eternity past,
And this word is the beginning of everything. Ito ay nagpapatukoy sa kay Kristo, 'di ba? Kung mababasa pa natin, yung una hindi pa ni-reveal kung sino yung word na to eh. But in verse 14, pinakita doon na buksan po natin yung verse 14. Sabi dito, verse 14 ng chapter 1. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So it's clearly itong word na to ay naging tao daw. At ang kanyang kaluwalhatian, nakita nila dyan, itong word na to, ay puspos ng biyaya at katotohanan. So, kung babasahin po natin yung ibang text, this full of grace na word na ito, at itong word na ito ay puspos ng katotohanan. It is none other than our Lord Jesus Christ. Kasi siya lamang yung yung nag-i-exist from the beginning, na nag-i-exist from the beginning, naging tao at naging kasama nila. Okay? So, clearly, itong logos na sinasabi ay none other than our Lord Jesus Christ. So, this Christ himself exists before the beginning of the universe. So, kapag siya ay nag-exist from the beginning of the universe, clearly, he is involved in creation. So, Christ himself is the creator along with the Father and the Holy Spirit. Genesis chapter 1 verse 1 sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, itong God na sinasabi dito ay a plural form of Elohim. So, ginamit na word dito is El. Yung El po ay plural form ng Elohim. Kapag iisa lang talaga, which is totoo naman eh, iisa ang Diyos natin. Itong Elohim kasi, yung ibig sabihin nito ay a plural form po siya, but at the same time meron pong unity. So it reveals the majestic Trinity ng the Trinitarian God of Christianity. So hindi ginamit yung word na Elohim na El in the sense because of the truth that our God is only one God, but exists in three persons. So meron Diyos Ama, meron Diyos Anak, at Diyos Banal na Espiritu. So itong Diyos Anak, itong word na to, itong ating Panginoon na si Kristo Jesus ay part of the creation. Siya po ay creator. He is the creator. Bago pa tinatag ang at dumating ang si Abraham, ang ating Panginoon ay nandyan na. Bago pa nagawa si Adam at si Eve, ang ating Panginoon ay nandyan na. He is really in action. Kaya sinabi sa John chapter 8 verse 58, Jesus said to them, truly, truly, I say unto you, before Abraham was, I am. So, ating Panginoon ay nag-i-exist na bago pa kay Abraham. So, ang ating Panginoon naman mismo ang unang sa lahat, at ang lahat ng bagay sa Kanya'y nahahawakan ng sama-sama. It means that without Christ, lahat ng bagay sa mundo ay magulo and without order.
Kasi sabi sa Colossians chapter 1 verse 17, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. Oops. So lahat ng nakikita mo dito sa mundo, ang ating Panginoon ay nauna sa lahat ng mga bagay. At sinabi dito, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. So without Christ pala, ang mga bagay-bagay na naman nakikita natin dito sa mundo, even ikaw at ako, ay wala at walang order. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya sinabi niya sa chapter 1 ng Revelations verse 8, ako ang Alpha at ang Omega. Siya yung una at ang huli. Kasi yung Greek alphabet kasi natin, yung una pong alphabet is Alpha. Yung huli pong alphabet ay Omega. Tapos sabi dito na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. So ang Panginoon pala ay nag-i-exist before time. So hindi po siya bounded ng time in the sense that siya yung Panginoong Diyos ngayon, nakaraan at darating pa. So parang ganito yung time. Ang Panginoon natin ay nandito sa labas. So he is out of hindi po siya nag-exist or ano tamang term doon. He is outside. Yan, outside. Sa labas po siya ng ating sariling mga oras sa oras ng mundo o ng universe. Sabi dito, in the beginning was the Word. So, ibig sabihin, kapag siya ay nag-i-exist na before pa, ibig sabihin, at siya ay hindi nababound o nababind ng ating time, ibig sabihin, Christ Himself is eternal. Bakit? Kasi in the beginning, even time, since Christ is not bounded by our time, the reason because He is not bounded by our time, because He Himself ay the Creator. He also creates not just the space, the matter, but He also the time. Kaya He was pre-existent, involved siya on the act of creation. Diba sa Genesis, sabi dun sa verse 3, let there be light. Every time God spoke, the word is in action. Kasi logos yung ginamit niya. Yung logos na yun, every time God speaks in the creation, the word is in action. That is why our Lord Jesus Christ is the Creator, and He exists outside our time. He is not bounded by our time, and He is powerful. He was pre-existent, involved in the act of creation, and therefore superior to all created beings. These presentations lifts Christ above the materialistic pagan concept of deities, just as the incarnation brings the Hebrew concept of God into everyday life. So, itong Christ na itong totoong Christ na Panginoon natin ay above po siya sa mga material na bagay dito sa mundo. Hindi po siya yung tipong mga deity na gawa-gawa ng tao lamang. And which is sa previous sa mga Hebrews belief kasi, meron silang tinatawag na concept of God na pagan. Just as the incarnation brings that Hebrew concept of God into everyday life. Kaya sa Isaiah chapter 44 verse 6, ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon na mga hukbo. Ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos.
So, itong word ng Isaiah 44:6 na nakiklaim na siya yung una at huli, it's the same phrase na ginamit sa Revelation chapter 1 verse 8, which is nagsasabi nito ay ang ating Panginoong Hesus. Dito naman sa Isaiah, it is a prophetic words ni Isaiah about this coming king, this coming Messiah, which is none other than Jesus Christ. Jesus Christ, ang ating unang-unang puntos, His pre-existence. So, Jesus Christ existed before the beginning of time. And because He existed at the beginning of time, siya po ay makapangyarihan na una. Siya po ay part of creation, o ibig sabihin siya ay the creator. Pangatlo ay he's not bounded by time. So, alam na natin, this word is eternal. This word is powerful. And this word is the creator. Kasi He creates time. He creates the universe. He is eternal. He is not bounded by our time. Labas po siya sa time natin. And He is powerful in the sense that siya, sa Kanya galing ang lahat ng mga bagay. Kapag wala siya, walang order ang lahat ng mga bagay. Wala tayo. Okay? Christ existed before, and He will always exist now and forever. Kaya naway sa Kanya lang tayo lumapit. Christ, the very Christ who died on the cross, iniwan ang Kanyang trono sa langit, bumaba dito sa mundo para iligtas ang Kanyang mga tao mula sa kasalanan at kapahamakan. Kaya, this word, Jesus Christ, this Logos, is worthy to be trusted. Kaya, naway makita mo rin yung karumihan ng iyong puso. Makita mo pangailangan mo sa ating Panginoong Hesus. He existed from the beginning. He creates you. He can save you because He is eternal. We have this hope of eternal life because He Himself, the Savior, is eternal. And He is powerful. Kaya sa Kanya lamang tayo kumapit sa ating Panginoong Hesus. Okay? Sa sunod po, distinction naman po. Sagutin po natin yung in the Word was with God, at ang salita ay kasama ng Diyos. Okay? So, bye-bye.